Carmina's POV. Muli ako napatulala dahil sa sinabi nga ni Peter sa akin. Di pa nga kasigurado kung tama ba yung narinig kong salita mula sa kanya. Nagdududa na tuloy ako sa sarili ko. Baka naman sa sobrang stress ko kung ano-anong naririnig ko mula sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ibang katagang sinabi niya kanina. Mali ang narinig ko. Malungkot akong muling naupo sa kama. Gano'n na lamang ba yun? Pagkatapos niya ako istorbohin at banggitin ang salitang mahal kita, basta yun na lang akong iniwan. Pero nabanggit niya ba talaga yon? Baka naman guni-guni ko lang. Hi, Carmina. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwasan mo nang kakaisip sa kanya. Wala talagang magandang may dudulot sa akin ng Peter na yon. Hindi magandang palagi ko siyang iisipin. Akbang tatayo na ulit ako para pumasok ng banyo upang umihi nang maling bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Saglit pa ako napatanga na maling bumungad si Peter. Sa pagkakataong to may bitbit na ito. Isang white rose bouquet at yun naman ang naaamoy ko. Bakit may pagkain? Ngiti-ngiti ito naglakad palapit sa akin at kagad na iniabot sa akin ang hawak niya. Nung una tubili pa akong tanggapin yon, pero na medyo dumikit na to sa akin, kagad ko namang tinanggap ang bulaklak at pasimpleng dumistansya sa kanya. Ano kayo nakain ng Peter na to? Bakit may pabulaklak siya ngayon? Isa pa ba't kulay puti? Sinipat ko pa ito ng tingin at di rin nakaligtas sa paningin ko na may kasama rin pala tong white chocolates. For you. Yan yung sign ko na simula ngayon mag-uumpisa na akong suyuin ka. Ligawan ka. Nakangiti nitong wika sa akin na nagpatayo yata ng lahat ng balahibo ko sa katawan, kasabay na malakas na pagkabog ng dibdib ko. Ha? Anong sabi mo? Lutang kong tanong sa kanya. Muling naging blankong takbo ng utak ko. Bakit ba pabigla-bigla naman tong si Manny? Aware naman ako na isa ako sa pinakamatalino sa klase namin, pero itong sinasabi ni Peter ngayon, bakit ang hirap yatang intindihin ng utak ko? I said simula ngayong araw na to, uumpisan ko ng manligaw sa'yo. Ngiting-ngiti pa rin itong sagot. Wala sa sariling napatitig ako sa hawak kong bulaklak. Hindi ko rin alam kung anong isasagot ko sa kanya. Di ako makapag-isip ng tama. Ano bang sasagot ko sa kanya? Liligawan daw niya ako. Paano ko i-handle yun? Mula sa pagkakatitig sa mga bulaklak na hawak ko, muling bumalik ang tingin ko kay Peanut. Nakangiti pa rin tong nakatitig sa akin habang hawak niya pa rin ang isang plastic bag. Sigurado ako na doon nagmumulang ang may pagkain na kumalat na yata sa buong silid ko. Liligawan? Ako? Bakit? Parang tanga kong sagot. Talo ko pa ng telegrama dahil sa sobrang tipid ng salita na lumalabas sa bibig ko. Because I love you. Yes, kasal na tayo. Pero gusto ko pa rin ligawan ka. Para naman wala ka masabi sa akin at may kwento ka din sa magiging anak natin kung sakaling talungin ka nila kung paano ako manligaw sa'yo. Sagot naman at sinabayan niya pa talaga ng pagkindad na lalang nagpagulo ng sistema ko. Ha? Mahal mo ako? Kailan pa at bakit? Muli lutang kong sagot. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito sa akin. Pakiramdam ko nga pinagtatawanan niya na ako sa naging ekspresyon ko ngayon. Peste talaga. Bakit pakiramdam ko bigla akong nilisan ng utak ko? Di ako makapag-isip ng tama. Yes, mahal kita. Simula ngayong araw, pagbabawalan ko na mga lalaking gustong umaligid sa'yo. Muling sagot nito. Well, dinig ko paborito mo raw ang pagkain na to. Dinalhan na rin kita dahil baka hindi ka pa kumakain eh. Muling wika nito. Di na kasi ako nakaimik eh. Para ako na estatwa sa aking kinatatayuan habang yakap-yakap ko rin ang bigay niyang bulaklak. Nakasunod lang ang tingin ko dito habang minubuksan niya ang plastic na kanina niya pa bitbit at kagad bumungad sa paningin ko isang bucket ng fried chicken na galing sa isang kilalang fast food chain. May mga iba't ibang pagkain pang kasama yon. Really? Talagang nagdala pa siya niyan? Ano yon? Pasalubong na sa akin? Naglalaro sa isipan ko habang isa-isa niyang nilalabas kung anumang nasa loob ng plastic. Bigla tuloy ako nakaramdam ng gutom. Hindi ako mahilig sa fried chicken pero in fairness, ang bango. Nakakatakam. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ko maiwasan na bulalas. Lalo nang mapansin ko na isa-isa na nilalatag ang mga pagkain. Mabilis tuloy ako napalapit sa kanya at kinuha sa kamay niya ang plastic na hawak-hawak niya. Muling binalik sa loob ang mga pagkain. Teka, ayaw mo? Hindi mo gusto? Tanong pa nito sa akin. Kagad ko itong sinimangutan. Gusto. Kaya lang bakit dito sa loob ng kwarto? Alam mo bang isa sa mga rules dito sa mansyon ay ang pagbabawal ng pagdadala ng mga pagkain sa loob ng kwarto? Sagot ko naman sa kanya. Kagad naman itong natigilan.
Kitang-kita ko ang pagkapahiya sa mukha nito dahil siguro sa sinabi ko. May ganong rules dito? Sambit niya. Kagad naman akong tumango. Yes. At bakit fried chicken pa talaga? Iniiwasan ko pa naman na kumain ng mga oily foods dahil nagkakatagihawat. Muling wika nito. Di nakaligtas sa panin ko ang pagkagulat sa mata nito dahil sa sinabi ko. Di ko tuloy maiwasan mapangiti habang unti-unti bumabalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Ha? Hindi ka mahilig sa fried chicken? Pero bakit sinabi sa akin ng kapatid mo na yan daw ang favorite mo? Sagot nito. Di ko naman maiwasan magtaka. Huwag niyang sabihin nakakapag-usap sila ng kapatid ko. Bakit di ko yata alam to? Sinong kapatid? Nagtataka kong tanong. Si Logan. Nakasalubong ko kanina sa mall. Sagot nito. Di ko maiwasang matawa kaya naman pala. Lahat kasi ng dala nito ngayon opposite sa mga gusto ko. Kahit anong pigil ko sa aking sarili, hindi ko talaga mapigilan ang matawa. Tinitigan ko ulit ang mga bulaklak at white chocolate. Hindi nga talaga alam ni hindi ako mahilig sa mga white roses. Mas gusto ko ang pink roses dahil masarap sa mata. Napaka-plain kasi talaga ng kulay white at boring tingnan. Gayunpaman dalayo ko mainsulto ito. Yung reaksyon ko, pinilit ko magseryoso. Baka mamaya mainis to sa akin at biglang bawi ng sinabi niya sa akin kanina. Naliligawan daw niya ako. Gusto ko pa naman ma-experience kung paanong manuyo at manligaw sa isang babae, ang isang Peter Jordan. Wala naman siguro masama kung pagbibigyan ko siya, di ba? Isa pa kahit anong gawin ko mag-asawa ng tingin sa amin ng mga taong nakakakilala sa amin. I-enjoy ko na lang siguro kaysa naman palagi na lang ako nagmumukmuk at nagkukunwari na di ako masaya kapag kasama siya. Ayaw mo? Hindi mo fave ang mga dala kong pagkain? Seryoso nitong tanong. Parang gusto ko ulit tumawa sa itsura nito ngayon. Kitang-kitang pagkadismaya sa mukha nito. Big deal ba talaga sa kanya kung fave ko o hindi ang dala niya? Ba't kasi mali-maling impormasyon na binibigay ng magaling kong kapatid? At bakit ngayon ko lang napansin ang gantong side ni Peter? Lalo tuloy ito naging cute sa paningin ko. Parang di talaga ito ang ini-expect niyan magiging reaction ko sa mga dala niyang pasalubong sa akin. Alangan namang maglulundag ako sa tuwa dahil sa mga pasalubong niya, di ba? Gusto ko lang naman magpakatotoo. Kapag hindi ko gusto ang isang bagay, talagang sinasabi ko. Baka mamaya, palagi niya pang gawing pasalubong sa akin ang mga ganitong bagay. Ayoko magpakapurga sa fried chicken at hindi ako nagkagandaan sa white roses. Maganda yung ngayon palang aware na siya sa mga ayaw at gusto ko. Para naman, kompleto ang siyang nararamdaman ng puso ko tuwing mag-e-effort siyang bigyan ako ng regalo or pasalubong. Gusto pa naman daw niya akong ligawan. Ibig sabihin noon, maraming pasalubong pa ang pwede kong matanggap mula sa kanya. Di ko tuloy maiwasang kiligin. Paano kaya manligaw ang isang Peter Jordan? Totoo kayang wala silang ugnayan ni Kyla? Kung gano'n nagsisinungaling pala sa John Ray, pero bakit kailangan niyang gawin yon? Mukha pa naman siyang mabait pero ubod naman pala ng sinungaling. Minsan pala talaga. Mahirap pa rin pagkatiwalaan sa isang tao na minsan mo lang nakikita at nakakausap. Pero bakit nga ba kailangan niya magtahi ng kwento? Kung talagang hindi totoo na nabuntis ni Peter si Kyla, nagsasayang lang pala ako ng luha. Nagsayang lang din ako ng sama ng loob. Wala naman pala talagang dahilan para mag-emote ako sa tabing dagat. Sa lahat pa naman ng ayaw ko yung niloloko ko. Hey, hindi ka na sumagot dyan. Okay, fine. Kung ayaw mo talaga, papalitan na lang natin. Bibili na lang ulit ako ng kung anong gusto mong kainin ngayong gabi. Wika nito na nagpabalik sa aking ulirat. Hindi, ayos na to. Isa pa gabi na. Halos lahat ng mga restaurant sarado na ng gantong oras. Don't worry. Kakainin ko mga pagkain na to dahil di pa ako kumakain ng dinner. Sagot ko sa kanya. Muli ko tong tinitigan sa kanyang mukha at kita ko, hindi pa rin to kumbinsido sa sinabi ko. Hindi ko naman tuloy mapigilan na mapangiti. Actually, hindi naman sa ayaw kong pagkain na to. Katunayan nga, bigla ako nagutom eh. Sabayan mo na lang akong kumain sa dining area. Hindi pwede dito sa kwarto dahil bawal yun. Muli kong wika sa kanya at kagad binitbit ang plastic na may namang pagkain at mabilis na ako naglakad palabas ng pintuan ng kwarto. Kagad naman tong napasunod sa akin. Tahimik daw nakasunod sa akin hanggang sa nakababa kami ng dining area. Tahimik na ang buong mansyon at mukhang kaming dalawa na lang ni Peter ang gising. Mabilis kong nilabas sa mga pagkain dala niya at nilapag sa dining table. Fried chicken, burger at spaghetti. Mga pagkain taliwa sa gusto ko pero wala akong choice kundi tikman lahat ng to dahil pinaghirapan tong dala ni Peter sa akin. Ayoko rin naman magsayang ng grasya.
Para sa akin ang mga pagkain na to kaya titikman ko. Tikim lang naman. Sa sobrang dami nito, hindi ko rin naman to kayang ubusin. Kakain ka din. Wika ko sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha nito. May inner tantrums yatang nararamdaman ng loko. Pwede tayong lumabas at maghanap ng mga pagkain na gusto mong kainin. Wika ulit nito na kagad nagpataas ng aking kilay. Hindi niya na ba naintindihan ang sinabi ko sa kanya kanina? Nakakainin ko ang mga dala niyang pagkain? Hindi, ayos na to. Sa sunod mag-research ka kasi ng maayos. Pabiro kong sagot at naupo na para maumpisa ng kumain. Nagulat pa ako dahil naupo na rin to sa tabi ko. Muli tuloy ako nakaramdam na matinding pagkaasiwa, lalo na nang maramdaman kong hindi maiwasang pagdidikit ng aming braso. Iba yung sensasyon na nararamdaman ko sa buo kong katawan dahil doon. Para mapagtakpan ng pagkailang ko, ako na mismo naglagay ng mga pagkain sa pinggan niya. Sinadya kong damihan para naman maging abala siya. Natawa pa ako dahil hindi man lang ito umangal. Kumain ka na. Walang tatayo hanggat ni natin nauubos lahat ng to. Nakangiti kong wika, sabay kuha ng isang fried chicken at tinumpisang kainin. Wala naman akong narinig na kahit anong reaksyon mula sa kanya. Nang sulyapan ko to, nakatutok ang mga mata nito sa kanyang mga pagkain, kaya naman kagad na naging palagay ang loob ko. Ilang minuto rin ang lumipas nang bigla na lang nitong itinaas ang kanyang hawak na tinidor na may spaghetti at kagad na sinubo sa akin. Hindi ko napaghandaan yon kaya naman kagad ako napanganga para tanggapin ang pagkain. Pagkatapos niya akong subuan, ngingiti-ngiti itong muli na binalik ang pansin sa pagkain. Muli tuloy ako nakaramdam ng pagkailang habang nilunok ko ang pagkain. May tinatago din palang kaswitan ng Peter na to. Mukhang kailangan ko na siyang kilalanin para hindi naman ako mangangapa kapag kasama ko siya. Dahil sa hindi may paliwanag na siyang nararamdaman ng puso ko, hindi ko na namalayan pa. Naparami na pala ang aking nakain. Busog na busog ako at mukhang mahirapan ako nitong makabalik sa pagtulog. Masayang masaya ako dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasabay kaming kumain ni Peter simula nung kinasal kami. Peter's POV. Laking pasalamat ko dahil pagdating ko kanina, masaya ako sa nalubong na best friend kong si Clarence. Kagad nitong nabanggit sa akin na nandito nga raw si Carmina at natutulog sa isa sa mga guest room na paborito niyang gamitin tuwing dumadalaw siya dito sa mansion. Nakausap ko rin si Grandma Frida at nabanggit nga niya sa akin na nagagalit daw si Carmina dahil nakabuntis daw ko ng ibang babae na mahigpit ko namang itinanggi. Kaagad kong pinabulaanan ang tungkol sa issue at sinabi ko kay Grandma na wala sa bokabularyo ko ang lokohin si Carmina. Mabuti na lang hindi na to nagtanong pa ng kung ano-ano at mukhang naniwala naman kagad to sa mga paliwanag ko. Buwisit talaga ang Johnny na yon. Nananahimik ako pero gusto niya pa rin guluhin ang buhay ko. Alam ko may gusto siya kay Carmina, kaya gusto niyang sirain ang pagkasama namin dalawa. Mabuti na lang at mabait ang pamilya Velasco at willing silang makinig sa mga paliwanag ko. Kung nagkataon, baka nagkalabo-labo na. Kung naging ibang pamilya to, baka habang buhay ko pa sigurong hindi makikita si Carmina. Buti na lang open-minded ang mga kamag-anak na babaeng mahal ko. Si Carmina lang yatang mahirap paliwanagan dahil ang bilis sa mama ng loob niya. Mahirap din tong suyuin. Sa bagay, sino ba naman na asawa ang matutuwa kapag may kumakalat na chismis na nakabuntis na ibang babae, ang lalaking pinakasalan mo? Kahit sino talaga'y magagalit at kapag hindi pa kami nakapag-ayos ni Carmina, babalikan ko talaga ang genre na yon at lalo siyang malilintikan sa akin. Dahil mag-asawa kami ni Carmina, kagad akong pinayagan na makapasok sa kwarto kung saan to nagpapahinga. Naabutan ko pa nga ito na nakatalokbong ng comforter at mukhang tulog. Mabuti pa siya at relax na relax, samantalang ako halos atakihin na sa puso sa sobrang pag-aalala sa kanya. Kung hindi ko siguro nakasalubong si Logan kanina, baka hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung saan to hahanapin. Hindi ko napigilan pa na hawiin ang comforter na nakatakip dito. Hindi ko maiwasang mapangiti nang masilayan ko ang napakaganda nitong mukha. Kung ganda ang pag-uusapan, napaka-perfect nito. Walang-wala sa taglay na ganda ni Carmina ang mga model na nakasama ko tuwing may fashion show ako. Kaya siguro unang kita ko pa lang sa kanya noon, talagang nabihag niya na kaagad ang puso ko. Ang tagal ko kayang naghintay na humantong to sa tamang edad para lang maniwalagan ako. Kaya lang napakahirap pala itong lapitan, napaka-aloof at napakataray. Mahirap din pormahan lalo na't pamangkin siya ng best friend ko.
Kaya nung napansin ko to sa bar kasamang kanyang mga kaibigan, di na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kagad ko tong nilapitan at hindi ko na maiwasan na makaramdam ng selos dahil may mga kaibigang lalaki tong kasama. Bigla tuloy ako nakaramdam ng takot sa isiping baka isa sa kanila ay nililigawan na si Carmina. Wala ako tulong choice kundi bakuran to. Niyakap-yakap ko pa siya para ipakita sa mga kasama ko na hindi nila po pwedeng pormahan ang babaeng matagal ng gusto. Mukhang nakikiayon sa akin ang pagkakataon ng gabing yon dahil may reporter mula sa bar at kinukunan kami ng larawan. Nag-trending at pagkakataon ko na yon para makausap ang kanyang mga magulang. Nasapak pa nga ako ng ama ni Carmina na si Papa Lord pero hindi ko yun ininda. Masarap kaya sa feeling na masapak ka ng taong malapit mo na maging biyanan. Malaki ang respeto ko sa kanila kaya hindi ako umangal. Di rin ako nakaramdam ng galit at pagtatampo. Kahit ilang beses pa niya akong sapakin, tatanggapin ko basta't mapasakin ng anak nila. Of course, kagad kong inamin sa kanila kung anong intentions ko sa anak nila. Hindi ko na rin itinamang pagdududa nila na may nangyari na sa amin dalawa ni Carmina. Dagdag points ko kaya yon para mapasakin ang babaeng mahal ko. Inamin ko na rin sa kanila na mahal ko si Carmina at lahat kaya kong gawin para lang mapaligaya ito. Nagulat pa nga ako dahil kagad din silang pumayag sa alok kong kasal. Siguro malaki din ang tiwala nila sa akin at naniniwala silang hindi ko sasaktan ang anak nila na siyang gagawin ko naman. Bubusugin ko ng pagmamahal si Carmina. Gagawin ko rin ang lab upang matutunan ako nitong mahalin. Walang ibang lalaki magmamay-ari dito kundi ako lang. Ngayong gabi, bahagya pa ako na dismaya nang sabihin nito na hindi naman daw pala niya paborito ang dala kong pagkain. Mukhang naisan ako na isa sa mga ka-triplets niya at maling impormasyon na naibigay nito sa akin. Pero kahit papaano, masasabi kong mabait pa rin naman to. Pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na kainin ang mga dala kong pagkain. Tinanggap din naman niya ang bulaklak. Nadala ko kaya naman kahit papaano gumaan ng kahit konti ang pakiramdam ko. Akala ko talaga, bokeh ako ngayong gabi. Mabuti nilang din at mukhang naniwala to sa akin na sinabi ko na hindi ko naman talaga nabuntis si Kyla. Kahit simpleng pagkain lang ang dala ko sa kanya, masasabi ko pa rin ito ang pinakamasarap na dinner na nakain ko. Sino bang hindi gaganahang kumain kung katabi mo lang ang babaeng mahal mo? Nagawa ko pa siyang subuan kanina, kaya masasabi kong kompleto na ang buong gabi ko. Hindi ka na ba galit? Pwede ka na bang sumama sa akin pauwi ng bahay? Katatapos lang namin kumain ng sa wakas, nasabi ko rin kung ano ba talaga ang pakay ko. Yon ang muli itong imuwi sa bahay. Gabi na. Bukas na lang siguro ko uwi pagkatapos ng klase ko. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ibig sabihin nito kapag iiwan ko siya dito sa mansyon, bukas ng hapon ko na ulit siya makikita. Ganun ba? Well, okay. Bukas na lang din pala ako uuwi. Gabi na at parang di ko na kaya mag-drive pa uwi eh. Pagdadahilan ko. Sana lang talaga pumayag siya. Gusto ko sana siyang makatabi sa pagtulog buong gabi. Never pa kasing nangyari sa amin yon simula nung kinasal kami. Hindi naman to nakasagot. Sabay pa kaming napalingon sa pintuan ng dining area na makita namin ang pagdating ni Grandma Frida. Napangiti pa ako na makita kaming dalawa ni Carmina na parehong nakaupo sa harap ng dining table. Nako naman. Mabuti naman at napilit mo yung asawa mo na kumain ng dinner. Wika nito. Kagad ako napatayo at yumuko dito, tanda ng paggalang. Good evening po, Grandma. Bati ko. Kagad naman lumapit si Carmina dito at tinanong niya ang kanyang lola kung bakit gising pa ito. Sinabi nitong kukuha lang ng tubig kaya naman si Carmina na mismo ang kumuha ng bottled water sa ref at tiniabot nito kay Grandma. Bukas ng umaga na kayong umuwi dalawa. Maghahanda ako sa cook natin na magluto ng espesyal na agahan para sabay-sabay tayong kumain ng breakfast. Bilin pa nito sa amin dalawa ni Carmina. Bago kami iniwan dito sa dining area, naiwan naman kaming dalawang nagkatinginan. Saan ka ngayon yan matutulog? Hindi ko alam kung nakaredy ba ang mga guest room. Kagad na sambit ito sa akin. Halata sa mukha nito ang pagkailang. Hindi marahin nito na imagine na magsasama kami sa iisang silid ngayong gabi. Pwede naman ako sa kwarto mo, 'di ba? Isa pa kapag maghihiwalay tayo ng kwarto, baka ko na pang isipin nila sa ating dalawa. Sagot ko naman sa kanya. Umaasa ako na pumayag siyang makatabi ko siya sa kama kahit ngayong gabi lang.
Sobrang excited ko na talagang makatabi siya sa pagtulog at ang mukha niyang unang masilayan ko pagkagising ko kinaumagahan. Pero hindi ako sanay na may ibang kasamang tao sa loob ng room eh. Mas sanay akong mag-isa? Sagot naman ito. Ayos lang naman kahit sa sahig ako. Sa kama ka, sa sahig ako. Don't worry. Harmless ako, di naman kita gagahasain, no? Pabiro kong sagot sa kanya. Kagad kong napansin ang biglang pamumula ng pisngi nito. Lalo tuloy ito naging cute sa paningin ko. Sige na nga. Pero ipangako mo na magbe-behave ka, ha? Black belter ako, di mo naman siguro hahayaan na lumabas ng kwarto bukas, ng umaga, na sira-sira ang mukha mo, hindi ba? Sagot nito na nagpakaba sa akin. Oo nga pala. Munti ko nang nakalimutan. Maging sa self-defense si Carmina dahil gilig tong mag-enroll doon sa mga martial arts. Sumali pa nga raw to sa taekwondo noon. Di talaga malabong magkalasog-lasog ang boto ko sa kanya kapag gumawa ako ng bagay na hindi niya magugustuhan. Carmina's POV. Hindi ko akalain mag-enjoy ako sa mga pagkain na dala ni Peter. Halos maubos na nga namin eh. Yun nga lang, problema ngayon kung paano ako makakatulog. Busog na busog ako. Dagdagan pa na kailangan kong patulugin si Peter. Sa kwarto ko, hindi ko talaga ma-imagine sa sarili ko kung paano magiging peso namin sa pagtulog. First time ko yatang matulog sa isang silid na may kasamang lalaki at ngayon palang nakaramdam na ako ng matinding pagkailang. Tahimik kami pero pareho na umakyat ng hagdan para bumalik sa kwarto pagkatapos namin na pagtulungan ligpitin ang aming mga pinagkainan. Kahit naman maraming kasambahay dito sa mansyon, hindi rin naman po pwedeng iiwan na makalat ang buong dining area. Kahit papaano tinuruan naman ako ni Mama, Carmela, na maglinis at wag iasang lahat sa kasambahay. Malaki naman tong kama kaya ayos lang kung sa kabilang gilid ka pumesto at dito naman ako sa kabila. Kagad kong wika sa kanya pagkapasok pa lamang namin ng kwarto. Hindi ko naman maatim na patulugin to sa sahig. Di naman ako ganun kasamang tao na hayaang sumakit ang kanyang likod na matulog sa matigas sa sahig. Are you sure? I mean, malapit naman na mag-umaga. Kaya kong i-handle ang tigas ng sahig, maging komportable ka lamang sa iyong pagtulog? Sagot naman ito. Pigil ko naman ang sarili ko na mapaismid. Huwag niyang sabing ayaw niya ako makatabi sa kama. Ako na nga tong nagmamagandang loob, siya pa tong may ganang mag-inarte. Pero kung di naman makakapekto sa pagtulog mo, of course, buong puso kong tatanggapin ang suggestion mo. Medyo pagod din ako at naghahanap ang katawan ko na medyo malambot na kama. Nakangiti nitong muling wika sa akin na siyang napataas ng aking kilay. Ang arte talaga nito. Gusto niya rin naman pala, pero ang dami niya pang pasakali. Hindi na to sinagot pa. Kagad kong inayos ang kama. Naglagay pa ako ng unan sa gitna para siguradong may boundary kami sa isa't isa. Meaning, bawal lumagpas sa amin sa unan na iniharang ko. Gets mo sigurong ibig kong sabihin, di ba? Wika ko pa sa kanya sabay turo sa unan sa gitna ng kama. Nangiti naman tong tumango. May kumot ka na dyan. May unan na rin. Isang rule lamang ang kailangan mong sunduin. Bawal kang lumagpas sa boundary na yan. Kapag mangyari yon, hindi ako mangingimi, natadyakan ka para malaglag ka sa kanal. Muling wika nito na nagpahalakak dito. Kunot ang noo ko naman tong tinitigan. Sorry. Natawa lang ako. Kailangan ko nga pala talagang mag-ingat kung ayaw mong mabalda. Sagot pa nito. Inirapan ko lamang ito at naglakad na papunta sa pwesto ko. Mauna ka nang gumamit ng banyo. Nakatulog na ako kanina, kaya hindi pa naman ako inaantok. Wika ko sa kanya. Kagad naman tong tumango at nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Mukhang harmless naman si Peter. Maayos din tong kausap kaya't mukhang wala akong dapat ipag-alala. Mukha naman tong gentleman at hindi bastos. Babaero lang siguro talaga to pero hindi naman yata to marunong mangharas ng babae. Sa bagay, manghaharas pa ba ito gayong babae na ang kusang lumalapit sa kanya? Liban sa pagiging pogi nito, ano pa bang meron sa isang Peter Jordan para kabaliwansa ng mga babae? Baka naman magaling lang siyang magpaikot ng babae sa kama. Sa sobrang dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, tiyak, expert na tong playboy na to sa pagpapaligay sa mga babae. Di ko maiwasang bulong habang nakatitig sa pintuan ng banyo. Nagtataka lang talaga ako.
Marami naman pogi dyan sa paligid, pero di naman katulad niya, nahabulin talaga ng mga babae. Hindi kaya masyado malaki ang kanya, kaya nababaliw sa kanyang nakakatikim nun? Sa isiping yon, di ko maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng pisngi. Kung ano-anong tumatakbo sa utak ko, kung san-san din nakakarating ang wild imagination ko. Hindi ko tuloy maiwasan na masabunutan ko ang sarili kong buhok. Ano nga bang nangyayari sa akin? Bakit ba yung tumatakbo sa utak ko? Nakakahiya? Oo, wala pa ako experience, pero hindi naman ako ganun katanga para hindi malaman ang iba't ibang sizes ng tao. Magdodoktor ako kaya napag-aralan ko na yon. Ilang minuto rin tong nanatili sa loob ng banyo at nang lumabas to, nakasuot na to ng bathrobe. Maraming malinis na bathrobe sa loob ng banyo, kaya normal na lamang yon. Ang problema nga lang, wala pala tong dalang damit na pamalit. Huwag ninyong sabihin na matutulog siyang nakasuot ng bathrobe. Gustuin ko man siyang hiraman ng pamalit na damit kay Uncle Clarence, pero this oras na ng gabi. Hindi po pwedeng kumatok na lang ko sa kwarto nila dahil tiyak tulog na mga ngayon. Hindi po pwedeng istorbohin lalo na't masira ng pagbubuntis. Muli ni Vanessa. Baka makutusan pa ako ni Uncle kapag iistorbohin ko pa sila. Wala ka ba nalang pamalit? Di ko maiwasang tanong kay Peter. Kagad naman tong umiling. Ibig mong sabihin matutulog kang naka-bathrobe? Tanong ko. Nangiti muna ako nitong tinitigan bago umiling. Nope. Sanay ako natutulog na nakahubad kaya ayos lang kung walang pamalit. Sagot nito na siyang nagpalaki ng aking mga mata. Wala sa sariling napatitig tuloy ako sa gitnang bahagi ng katawan niya. Parang nai-imagine ko tuloy na roba lang talagang suot nito at nakalawit ang talong dahil wala siyang underwear. Parang gusto ko tuloy sa bunutan ulit ang sarili ko. Ano ba tong naiisip ko? Ang tanga-tanga ko? Dapat pala hindi na ako nag-offer na sa kabilang side sa matulog ng kama. Paano kaya marerelax ang utak ko? Gayong ang katabi ko mamay walang ni isa mang saplot sa katawan. Sanay ka naman sigurong matulog ng walang ilaw, di ba? Don't worry. Hindi ako lalagpas sa boundary ginawa mo. Untag na wika nito na nagpabalik ng ulirat niya. Nagmamadali tuloy akong tumayo ng kama at mabilis na naglakad patungong banyo. Bago ako pumasok sa loob, muli ako nagsalita. Kung gusto mo nang matulog, patay mo na lang ang ilaw. Buksan mo na lang ang lampshade. Wika ko sa kanya at hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng banyo at nilak iyon. Wish ko lang talaga na sana paglabas ko muli ng banyo tulog na ito at nakabalot ang hubad niyang katawan sa kumot. Hindi ko kaya makita ang buhay na anaconda ni Peter. Baka may matay ako nang wala sa oras. Ngayong tila nakuha na ni Peter ang loob ni Carmina. Ito na kaya ang simula ng magandang pagsasama ng mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.